Our next question is from Mrs. Vilma Absalon, mother of slain FEU football player Keith Absalon, who was a victim of NPA. Magandang araw sa inyong lahat, na tagapakinig. Ako po si Vilma Balandra Absalon, ina ni Keith Balandra Absalon, ng FEU football player na walang awang pinatay ng NPA. Kami po ay taga Masbate. Kung ikaw ay magiging Pangulo ng ating bansa, ano ang direktiba o layunin mo upang matuldukan ang mga terorismong walang awang pumapatay ng mga taong walang kasalanan? At sana tuluyang mapuksa na wala nang ulit na mangyayari na pumatay pa sila ng inosenteng tao tulad ng aking anak. Ayoko na ang ating bayan ay maging magulo pa dahil sa kanila. Yun ang hinahanap ko po sa mga Pangulo na makipahayag nila ang kanilang layunin sa mga terorismo. Maraming salamat po sa inyong lahat. For this question from Mrs. Vilma, we have Senator Marcos answering first, and then we'll have Secretary Abella, Calyodi, and Secretary Gonzales. Ang unang responsibilidad ng kahit sino na elected official sa aming pagsusumpa is to defend and protect the Constitution of the Republic of the Philippines, and that includes the defense of our people and of our republic. Kaya't kung may lumalaban, gustong pabagsakin ng gobyerno, ay kailangan depensahan ng kanyang ng estado, ng gobyerno ang sarili niya at ang kapakanan ng taong bayan. At kaya tuloy-tuloy, itong problema na ito, tuloy-tuloy dapat ang ating gawing peace talks hanggang nagkaroon na tayo ng talagang matunay na agreement ng kapayapaan. Kasama dyan ay yung balik-loob program na ginagawa. May patuloy natin yan, nakasabay yung NTF-ELCAC na nagiging very effective doon sa ating paglaban dito sa problema nito. Thank you. Calyodi? Kailangan talaga natin na magkaroon ng isang matinong pag-uusap para mangyari ang peace talk at matigil na itong digmaan sa ating sariling bansa sa pagitan ng mga kapwa Pilipino. Pero i-recognize natin na mayroong revolusyon dito sa ating bansa. May mga pag-aalsa at yung pag-aalsang yan ay resulta ng injustisya sa ating bansa. Yung di papatupad ng mga kabuhayan para sa ating mga mamayan. May mga kahilingan yung ating mga mamayan ng pagkakaroon ng reforma sa lupa. At yan ay napagkasunduan na pero hindi natutupad. Ay dapat nating itupad yan. Yung social services sa ating mga mamayan, yung kalayaan, demokrasya ay wala. Maraming pinapatay na ating mga kababayan. Yung nakaraang drugs on war, halos 30,000 ang namatay. Kung tuloy-tuloy ang mga ganyan, ay magtutuloy-tuloy din ang digmaan sa ating bayan. Thank you. Any reactions from our candidates? Yes, Senator Marcos. Yung tanong ay nasagot na talagang may pag-aalsa dahil sa inhustisya. Ang pinag-uusapan dito ay ang tinatawag na digmaan nga dito sa loob ng ating sariling bansa. Hindi tayo maaring sumang-ayon sa ideolohiya na kasama ang tinatawag nilang armed struggle. Dahil to change the government by violent means is rebellion. And hindi natin pwedeng pabayaan yan. Ay kailangan pagtanggol tayo ng Estado. Senator Marcos, we're out of time. Calyodi, raise your hand. Ayaw natin ng armadong pakikibaka. Pero kung patuloy na ginugutom ang ating mga mamayan, kung patuloy na inaalsa ng trabaho at ginagawang kontraktual ang ating mga manggagawa, ipinatutupad ang rice tarification law na nagpapahirap sa ating mga magsasaka, yung sektor ng serbisyo ay binibigay sa pribado at pinagkakitaan at pinahihirapan ng ating mamayan sa mataas na presyo. Yung injustisya sa ating bansa, injustisya lamang para sa mayayaman, mangyayari talaga ang pakikibaka at hahantong hanggang sa armadong pakikipaglaban. Thank you, Calyodi. Calyodi?
tingin ko walang tao na gusto mong lumaban ng armado sa gobyerno na full battergill yung ating gobyerno. Kompleto ng armas, tangke, lahat-lahat. Pero maabot sa ganun dahil yung kasaysayan ng ating bansa ay puro panunupil at gumagamit ng dahas, pumapatay. Panahon ni Marcos, panahon ni Duterte, kay Gloria, ang daming pinatay. O kaya yung mga tao, anong gagawin para magtanggol sa sarili? Ayaw natin ng ganun. Time's up. Any reaction? Okay. Kahit anong paliwanag ang gagawin mo, hindi ako maaring sumang-ayon sa ideolohiya na ang ideolohiya may kasamang armed struggle para pabagsakin ang gobyerno. Kahit anuman ang dahilan, wala na talaga sa batas yan. Calyodi, has something to say? Hindi ako nakapatungkol sa ideolohiya kahit sa mga manggagawang nagwewelga. Kahit sa mga manggagawa. Ayaw namin ng welga, ayaw namin ng rally, ayaw namin ng rally. Mainit. Ang welga, hinaharas kami ng pulis. Pero kung kami pinagsasamantalahan ng mga kapitalista at ginagawa kaming kontraktual, pinipigilan kami mag-unyon, ayaw dagdagan ng aming sahod, mahantong kami sa welga. Ayaw namin, pero nangyayari. Ganyan din sa ating panlipunang kalagayan. Kung puro panunupil ang gagawin. Calyodi, apologies. Time's up again. Any further rebuttals? Okay. We have a follow-up question from MJ Mondehar. Gentlemen, ilang beses po nabanggit yung salitang peace talks. And it seems na sa dami ng taon na lumipas, wala po effect yung old style na peace negotiations. But when the Duterte government diverted at nagtuon po sa pansin doon sa localized peace negotiations, malaki po ang naibunga through the NTF-ELCAC. Ano po bang malinaw sa inyo? Old style peace talks o itong localized peace talks? At ipagpapatuloy po ba ninyo ito once kayo po ay mahalal bilang Pangulo ng Bansa? National, local peace talk ay dapat nating pasukin para matapos na itong ating problema ng digmaan sa loob ng ating bansa. Pero dapat nagsisimula dun sa honest to goodness na intensyon ng peace talk at hindi yung peace talk na parang inuuto lamang natin yung ating mga kausap, kundi kung ano yung inihahatag na problema ay resolbahin. Resolbahin natin yung mga demokratikong hinihingi ng mga kababayan natin yan na nag-aarmas, alsa natin ang dahilan para sila'y mag-armas. Pero kung hindi natin tutugunin yung mga kahilingan nila na kinikilala naman ng lahat ng pumasok sa peace talk at gusto lang nating utuin, ibagsak, ibaba yung kailang armas, ay hindi mangyayari yon. Magtutuloy-tuloy ang pag-aalsa ng mamayan. But sir, 50 years po, centralized peace talks ang ginawa ng pamahalaan. Walang resulta. Sasagot ako? Yes. Dahil nga, hindi naman sincero sa pakikipag-peace talk. Ang gusto lang ay pasukuin yung mga NPA nang hindi nire-resolve talaga yung problema ng kanilang kahilingan. Yun ang problema. Kaya dapat natin resolbahin yung problema ng kahirapan. Resolbahin natin ang inustisya. Ipatupad natin yung tunay na reforma sa lupa. Yun ang dapat natin gawin. Nang sa ganon, ay naniniwala ako, hindi naman sila, yung mga NPA na yan, hindi naman yan parang natuwa lamang na umawak ng armas kundi may pinag-uugatang problema at kahilingan na hindi nare-resolve hanggang sa kasalukuyan. Yung inhustisya sa ating bansa. Senator Marcos, same question. Sa aking palagay, sa punot dulo, talagang kailangan natin ipagpatuloy ang peace talk. Dahil nandyan pa ang problema. Hindi pa natin naayos ng problema. Kailangan ipatuloy pa natin lahat ng ating maaaring gawin para ayusin ang problema. Ngayon, kagaya ng nasabi mo, MJ, nagsimula yan na sa taas lamang ang nag-uusap. Ngunit napalitan nga ngayon ang sistema ng peace talks at dinadaan sa lokal sa pamamagitan ng mga iba't ibang programa at ginagamit nga ang mga LGU officials na alam nila ang sitwasyon doon sa kanilang lugar at bukod pa ron, kadalasan kilala nila yung mga lumalaban, yung mga tinatawag na rebelde. Kaya dito sa naging bagong pamamaraan, marami nang sumama sa balik loob program, marami na ang natulungan ng NTF-ELCAC. Kaya effective ito, di patuloy natin, palawakin pa natin.
Thank you. Okay, MJ has a follow-up question. Para din po sa inyong apat, NTF-ELCAC ba ang solusyon o hindi sa problema natin sa insurhensya? We'll start with Senator Marcos. Hindi lang siguro ang NTF-ELCAC ang magiging solusyon. Wala sigurong iisang solusyon. Kasama dyan ang distribution of wealth, kasama dyan ang pagbibigay ng pagkakataon para sumikat ang isang tao na meron silang oportunidad na mag-aral, meron silang pagkakataon na magkaroon ng disenteng trabaho na maipakain ng kanilang pamilya. Hanggat umabot tayo doon ay siguro naman ang nasa atin pa lang, lalong-lalo na nasa krisis tayo, hindi natin maisasagawa yan kaagad. At umaahon pa lang tayo sa krisis natin, kailangan siguro natin ay ipagpatuloy, talagang ipagpatuloy yung peace talks, ipagpatuloy yung balik loob program, pagpatuloy ang NTF-ELCAC. Ngunit huwag tayong aasa na yan lang ang magsosolusyon sa lahat ng problema natin. At marami pang malaking social problems na kailangan tugunan. Thank you. Secretary Abella, Calyodi, and then Secretary Gonzalez.